Narinig ko na lang ang mahina niyang paghinga sa dilim matapos niyang sabihing, salamat pala, wala lang. Nakatitig lang ako sa bintana ng dorm 3B noon, naguguluhan, natatakot, at hindi alam kung paano magre-react habang bahagyang magkadikit ang mga balikat namin sa gilid ng kama. Sino nga ba ang mag-aakala na ang lalaking pinoproblema at iniiwasan ng lahat dahil sa isang madilim na hinala sa dati niyang paaralan ay ang seryoso, mailap, at tahimik kong roommate ngayon na si Ren Takahashi? At ang mas matindi pa roon, siya lang naman ang lalaking lihim kong minahal noong grade 8 pa kami. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin tuluyang buksan ang pinto ng dorm room 3B at alamin ang takbo ng kanilang buhay, huwag kalimutang i-click ang mag-subscribe button, i-like ang video na ito, at i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga serialized BL stories gabi-gabi. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga earphones. At tara, pakinggan na natin ang kwento. Kuya Will, ewan ko ba, parang kasi, noong nakatayo ako sa harap ng dorm room 3B, gusto ko na lang talagang umuwi ng Bicol noon. Bagong paligid, tapos hindi ko pa alam kung anong klase yung makakasama ko rito sa Manila. Pero nung bumukas yung pinto, doon ako natigilan. Si Ren. Matagal ko na siyang hindi nakita, Kuya Will. Grade 8 pa ata kami nung bigla siyang lumipat ng school nang walang pasabi. Dati, tinitingnan ko lang siya palagi kapag naglalaro siya ng soccer sa field o kaya kapag nagbabasa ako sa library. Akala ko, nakalimutan ko na yung paghanga ko sa kanya noon. Pero nung nakita ko siyang nakatayo roon, walang sapatos, magulo ang buhok, tapos may tuwalya sa balikat, ewan, parang bumalik lang bigla. Late ka, sabi niya. Tiningnan niya lang yung maleta ko. Sabi ko na lang nahuli ako sa tren. Tren at saka bus pala. Normal lang yung boses ko pero sa loob ko, parang ewan, kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Pinatuloy niya ako sa loob. Amoy peppermint na ewan yung kwarto, maayos naman. May dalawang magkahiwalay na single bed sa magkabilang gilid. Yung sa kanya, maayos na. Nakalagay na yung mga gamit niya. Puro sapatos sa ilalim, tapos may mga sketchpad sa desk. Yung sa kabilang side ang para sa akin. Walang masyadong dekorasyon. Typical na dorm lang talaga na semento ang dingding. Nakahiga ako nung gabing yon, nakatitig lang sa kisame. Sobrang tahimik, Kuya Will. Naririnig ko lang yung electric fan tapos yung mahinang paghinga ni Ren sa kabilang kama. Hindi naman kami nag-uusap talaga, pero hindi ako dinalaw ng antok buong gabi. Ang awkward kasi ng pakiramdam. Parang nakakahiya gumalaw. Dumaan yung mga unang linggo na ganun lang talaga. Walang kwentuhan, walang kahit ano. Boring kung sa boring, Kuya Will. Gigising sa umaga, sabay kaming mag-aayos pero walang kibuan. Magtatanong lang ako kung tapos na siya sa banyo. Sasabihin niya oo. Tapos una na siyang aalis para sa klase niya. Ang interaction lang namin madalas ay tungkol sa mga bayarin o kaya kung sino ang magwawalis. Yuki, ikaw naman magtapon ng basura ngayon, sabi niya isang beses habang nagsasagot ng plates. Sige, sagot ko naman. Ganun lang palagi. Minsan kapag gabi, lumilipat siya sa sahig malapit sa kama ko kasi doon lang daw malakas ang signal ng wifi ng dorm. Nakaupo lang siya roon, nakasaksak ang earphones, tapos nakatitig sa laptop niya. Ako naman, nagbabasa lang din o kaya nagse-cellphone. May mga oras na nagtatanong siya tungkol sa mga terror na prof sa department namin
o kung saan pwedeng bumili ng murang ulam sa labas. Sasagot naman ako. Pero pagkatapos nun, tahimik na naman. Ewan ko, normal lang na dalawang taong nagtitiisan sa iisang kwarto kasi kailangan. May isang linggo nga roon, Kuya Will, na nasira yung electric fan sa kwarto namin. Sobrang init, grabe. Buong gabi kaming nakahubad na dalawa, tapos nakabukas lang yung pinto ng dorm para pumasok yung konting hangin mula sa hallway. Nakakatawa nga kasi, imbis na maging seryoso, nagreklamo lang kami pareho tungkol sa admin ng dorm na ang tagal mag-ayos. Grabe, baka mamatay na ako rito sa init, sabi niya habang pinapaypayan yung sarili gamit ang lumang notebook. Sana bukas ayusin na nila, sagot ko naman. Pero nung kinabukasan, nung naayos na yung fan, bumalik na naman kami sa dati. Dedmahan ulit. Minsan magtatanong ako kung gagamitin niya yung banyo. Sasabihin niya lang oo. Sabay kaming nakaupo sa sahig. Pero nakatitig lang kami sa kanya-kanya naming cellphone habang kumakain ng hapunan. Paulit-ulit lang din yung ulam namin. Halos gabi-gabi siyang bumibili ng pork sisig doon sa tapat. Ako naman laging tinola o kaya prinitong itlog. Nakasaksak lang ang earphones niya buong gabi habang nakatalikod sa akin. Magkatabi kami sa iisang kwarto, pero ilang oras ang lumilipas na walang kibuan. Minsan, nakakatulog na lang ako nang hindi man lang nagbubukas ng ilaw o nag-good night sa kanya. Ewan ko ba kay Ren, may mga araw na okay naman siya, may mga araw na bigla na lang siyang hindi namamansin ng walang dahilan. Minsan darating siya galing training ng soccer, diretso higa lang, hindi kakain, tapos nakatalikod magdamag. Hindi mo alam kung galit ba o pagod lang talaga. Tapos may mga araw na bigla siyang maglak ng pinto ng 3 beses bago matulog. Pero nung sumunod na gabi, nakalimutan niya namang ilak kahit open pa yung bintana. Inconsistent talaga ang ugali. Ewan ko ba sa kanya. May isang gabi pa nga, nag-away kami hindi dahil sa malalim na bagay, kundi dahil sa toothpaste. Ginamit ko kasi yung sa kanya kasi naubos yung sa akin, tapos nakalimutan kong ibalik yung takip. Yuki, nasan yung takip nito? Tanong niya habang nag-aayos ng mga index card. Baka nahulog sa lababo. Sorry, hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa pagsusulat. Tapos humiga na siya agad at nagkumot kahit maaga pa. Hindi ko na rin tinanong kung naiinis ba siya o ano. Ang dami ko ring iniisip na requirements sa accounting noon kaya hinayaan ko na lang din. Natulog na lang ako. Isang hapon, bumibili ako ng C2 sa vending machine malapit sa soccer field. May lumapit sa aking upperclassman, parang kakilala ata ni Ren kasi madalas ko silang makitang magkasama sa bench noon. Ikaw yung kasama ni Ren sa 3B ngayon, 'di ba? Tanong niya habang nagbibilang ng mga barya. Oo. Bakit po? Wala naman. Narinig ko lang dati sa mga taga-sports. May nangyari ata sa dating dorm niyan kaya lumipat dito sa building natin. Sabi nung nakaraang kasama niya, medyo weird daw kasi laging balisa si Ren tuwing gabi. Ewan, parang may kung anong pinoproblema. Sige, una na ako. Nung umalis siya, hindi ko naman masyadong pinansin, Kuya Will. Inisip ko lang na baka chismis lang o baka hindi lang talaga sila magkasundo nung dati niyang roommate. Ang dami namang maarte sa dorm. Baka masyadong maingay si Ren mag-ayos ng gamit kapag madaling araw kaya nagrereklamo. O baka talagang ganun lang siya katatahimik. Bumalik na lang ako sa kwarto para magluto ng noodles kasi nagugutom na ako. Kuya Will, dumaan pa yung ilang linggo na parang wala lang talaga. Walang kwenta yung mga araw. Routine lang talaga. Pasok, uwi,
kain, tulog. Minsan, hindi kami nag-uusap ng 3 araw kasi busy pareho sa mga exam. Nagkakasalubong lang kami kapag naghahanap ng saksakan ng laptop o kaya kapag may kailangang hiramang charger. Isang gabi, wala si Ren. Nasa library ata o may pinuntahan. Habang nagre-repaso ako, naitulak ko yung ballpen ko, gumulong sa ilalim ng kama niya. Nung yumuko ako para kunin, napansin kong medyo nakabukas yung maliit na drawer sa ilalim ng kama niya. Nakausli lang ng kaunti. Ewan ko kung bakit ko hinila. Siguro dahil lang din sa kuryosidad o dahil naisip ko bigla yung sinabi ng lalaki sa vending machine. May lumang envelope doon sa loob. Pagbukas ko, may litrato ni Ren kasama ang isang lalaki. Magkaakbay sila, tumatawa, parang candid shot lang. Sa likod, may nakasulat na kupas na, "Salamat sa pagkapit." Ganoon lang, walang ibang papel, walang kwento kung sino yun o anong meron. Ibinalik ko rin naman agad nung narinig kong bumukas yung pinto. Pumasok si Ren, nakita niya akong nakaluhod pa sa sahig. Biglang sumeryoso yung mukha niya, yung parang nagbago yung mood sa loob ng kwarto. Sabi ko sa'yo, huwag mong pakialaman mga gamit ko. Mababa lang yung boses niya pero ramdam kong naiinis siya. Sorry. Nahulog kasi yung pen ko, sabi ko. Tapos tumayo na ako. Hindi na siya sumagot. Pumasok siya sa banyo kahit wala namang dalang tuwalya. Tapos paglabas niya, pagkalipas ng ilang minuto, humiga na siya agad at nagbisi-busihan sa laptop niya. Hindi na kami nag-usap ulit nung gabi na yon. Akala ko magiging mas malala yung ilangan namin pagkatapos nung gabi na yon. Pero hindi naman. Kinabukasan, normal na ulit. Nagtanong pa nga siya kung gagamitin ko yung plancha. Tapos hiniram niya rin yung gunting ko para sa isang project. Parang walang nangyari nung nakaraang gabi. Pero nandoon pa rin yung awkwardness na hindi mo maipaliwanag. Ganoon naman ata talaga kapag magkasama sa dorm. Pinalalampas na lang para walang gulo. Tapos may nag-transfer sa kabilang kwarto sa parehong floor, si Kazuki. Childhood friend ko siya noong elementary bago sila lumipat ng probinsya. Hindi ko akalain na makikita ko siya ulit doon. Dahil matagal kaming hindi nagkita, madalas siyang pumunta sa kwarto namin. Maingay si Kazuki, nagdadala ng chichirya, tapos kwento ng kwento tungkol sa mga kalaro namin dati na wala namang pakialam si Ren. Minsan, nakikitulog lang siya sa sahig namin kapag tinatamad siyang bumalik sa kwarto niya. Kapag nandoon siya, si Ren, madalas tahimik lang talaga o kaya biglang aalis para maglakad-lakad ng walang paalam. May isang araw nga, nag-away kami ni Ren dahil sa naubos na suka na hindi ko napalitan pagkatapos kong magluto. Deadman niya ako buong maghapon dahil doon. Sobrang babaw, diba? Si Kazuki pa nga yung nagdala ng suka mula sa kwarto niya para lang tumigil si Ren sa pagdadabog sa mga gamit niya sa kusina. Isang hapon, nakalimutan naming magbayad ng bill sa tubig kaya naputulan kami ng ilang oras. Ang hassle talaga, Kuya Will, kasi kailangan pa naming bumaba sa ground floor para makigamit ng banyo. Habang pabalik kami ni Kazuki galing sa ibaba, sinubukan ko siyang tanungin tungkol kay Ren kasi alam kong nanggaling din siya sa probinsya kung saan lumipat si Ren dati. Kazuki, kilala mo ba si Ren dati sa probinsya ninyo? Natigilan si Kazuki, parang nag-isip muna bago sumagot. Oo. Pero hindi kami close niyan sa lumang school. Medyo magulo kasi yung nangyari noon sa kapatid ko. Kay Kuya Kai, anong nangyari? Pumanaw si Kuya noong nakaraang taon. Ewan, depression daw sabi ng mga matatanda. Bumuntong hininga si Kazuki. Halatang ayaw niyang magkwento ng mahaba. Roommate niya si Ren sa lumang dorm nung mangyari yon.
daming chismis sa amin noon, sinisisi si Ren ng iba. Pero sabi naman nung ibang taga-dorm doon, si Ren lang daw ang laging nagpupuyat para magbantay. Ewan ko ba, hindi ko rin naman alam ang buong detalye. Ganun lang yung sinabi ni Kazuki, Kuya Will. Putol-putol at walang malinaw na detalye kasi bata pa siya noon, tapos hiwalay naman sila ng tinitirhang bahay ng kapatid niya. Mga narinig niya lang din sa mga chismis sa kanila. Pagkatapos nun, nag-iba na rin yung usapan namin tungkol sa ibang bagay. Nagreklamo na lang kami tungkol sa prof namin sa PE. Pero nung nalaman ko yun, hindi naman ako biglang naiyak o naawa ng husto kay Ren. Mas nakaramdam ako ng discomfort at pag-aalangan. Parang, ewan, baka chismis lang din naman yun, kaya mas mabuting wag ko na lang pakialaman. Kuya Will, nung sumunod na 2 araw, parang wala namang epekto sa akin yung narinig ko. Nakalimutan ko na nga rin kasi busy ako mag-cram ng essay namin. Pero nung gabing yon, nadatnan ko si Ren na nakaupo lang sa gilid ng kama ko. Nakatitig siya sa sahig, balisa ang itsura, tapos tiningnan niya ako nung pumasok ako. Ramdam ko na baka may nalaman siyang nakapag-usap kami ni Kazuki nung nakaraang araw. Umupo ako sa kabilang dulo ng kama ko, malayo sa kanya. Matagal kaming walang imik roon, Kuya Will. Sobrang tahimik, yung tunog lang talaga ng electric fan ang naririnig sa buong kwarto. Nakausap ko si Kazuki nung isang araw, sabi ko na lang ng pabulong habang nakatingin sa tsinelas ko. Nabanggit niya, si Kay. Huminga si Ren ng malalim, tapos tumitig lang siya sa dingding. Medyo nanginginig yung kamay niya pero nakakapit lang siya sa gilid ng kama. Wala akong ginawang masama sa kanya, sabi niya. Gumaralgal yung boses niya pero maikli lang ang pagkakasabi. Natatakot lang ako na baka mapagod ka rin sa akin tulad ng iba kapag nalaman mo. Hindi ko alam ang isasagot ko, Kuya Will. Naguguluhan pa ako sa lahat ng narinig ko, tapos parang ayaw ko rin namang pumasok sa kung anong gulo meron siya. Ewan, sagot ko na lang habang nakatingin pa rin sa sahig. Hindi ko rin alam. Tumango lang siya ng bahagya, tapos tumayo na siya at lumipat sa sarili niyang kama nang walang ibang sinabi. Nagkumot siya at natulog na kami pareho nang hindi na nag-uusap tungkol doon. Kuya Will, paggising namin kinaumagahan, walang nagbago. Walang magic, hindi kami biglang naging okay o naging mas malapit sa isa't isa. Bumalik agad yung ilang habang nag-aayos kami para pumasok sa klase. Mas maingat pa nga kami sa bawat galaw namin para hindi magkasalubong sa gitna ng kwarto habang nagmamadali. Nung dumaan si Kazuki sa tapat ng pinto para mag-almusal, nakita niya kaming dalawa na tahimik na nagtitimpla ng kape. Walang napag-usapan tungkol sa nakaraan. Walang iyakan, walang paliwanag. Parang normal lang na umaga sa dorm room 3B. Tumango lang si Ren kay Kazuki, tapos tumango rin si Kazuki sa amin. Tapos tuloy lang yung usapan tungkol sa exam at schedule habang pababa kami ng hagdan. Akala ko, doon na ulit kami babalik sa dati. Yung magka-roommate lang na walang masyadong pakialam sa isa't isa. Pero habang tumatagal, hindi na ganun. May mga araw na si Ren na yung nag-aabang sa akin pag uwi ko. Minsan may dala na siyang pagkain kahit hindi ko naman hinihingi. Kapag pagod ako, hindi na siya nagtatanong. Basta nilalagay na lang niya yung tubig sa mesa ko. Ako naman, natutunan ko na ring intindihin yung mga tahimik niyang araw. Kapag hindi siya nagsasalita, hindi ko na iniisip na galit siya. Nandyan lang siya, parang ulap na alam mong babalik din ang liwanag. Dahan-dahan, naging normal yung magkasama kami sa mga simpleng bagay. Kumain sa labas, sabay mag-review. Minsan sabay na lang din kaming tahimik na nakahiga sa magkabilang kama habang nakatingin sa kisame.
Hindi namin agad pinangalanan kung ano kami. Pero sa bawat araw, mas lumalalim yung pagitan na hindi napagitan. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos ng mahabang katahimikan, bigla na lang siyang nagsalita. "Yuki, nandito ka pa rin?" Napatingin ako sa kanya. "Oo naman." Tahimik siya ulit sandali, tapos tumingin siya sa kisame, parang nahihiya. Okay lang ba na ganito? Hindi siya tumingin sa akin nung sinabi niya yon, pero ramdam ko yung bigat ng tanong niya. Umupo ako sa kama ko, tapos tumingin lang din ako sa harap. "Okay lang," sagot ko. Hindi yun dramatic. Wala ring mahabang usapan. Pero mula nun, parang may nabuksan na pinto na matagal naming pinipigilan. Kuya Will, hindi namin tinawag agad na relationship. Pero dumating yung punto na hindi na rin namin kailangang tanungin pa kung ano kami. Kasi sa mga kilos namin, halata na. Parang dahan-dahang nag-iba yung hangin sa loob ng dorm room 3B na dati. Puro katahimikan lang. Hindi na siya yung simpleng roommate ko lang. Hindi na rin ako basta kasama lang niya sa kwarto. Mas madalas na siyang ngumiti. At yung mga simpleng ngiti niya na dati bihira lang, ngayon parang natural na lang na nakikita ko araw-araw. Mas madalas na rin akong napapatingin sa kanya nang hindi ko namamalayan. Parang may sariling galaw yung mata ko kapag nandyan siya. Kapag gabi, minsan lumilipat siya sa kama ko para lang magkwento ng mga walang kwentang bagay tungkol sa araw niya. Yung mga reklamo niya sa training, mga taong nakakainis sa school, o kahit simpleng pagod lang. Tapos hahaba yung usapan hanggang sa hindi na namin namamalayan yung oras. Parang lagi kaming kulang sa gabi kapag magkasama. Hanggang sa unti-unti, yung dorm room 3B na dating parang may pader sa pagitan namin, naging lugar kung saan hindi na awkward yung presensya namin sa isa't isa. Parang hindi na kailangang sabihin ng direkta kasi ramdam na pareho. May mga araw na masaya kami, simple lang. Yung tipong sabay kaming tatawa dahil sa maliit na bagay, tapos biglang tatahimik na lang na parang okay na kahit walang sinasabi. Parang sapat na yung presensya ng isa't isa. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Parang apoy sa kandila na hindi malakas, pero hindi rin nawawala. Nandyan lang, steady sapat, para mainitan yung malamig na gabi na dati parang hindi matatapos. Hanggang sa isang gabi, hindi na lang kami basta tahimik na magkasama. Hindi rin na namin kailangang hulaan kung ano kami, kasi pareho naming tinanggap kung ano na yung meron. Naging kami, hindi malakas, hindi enggrande, walang malaking pag-amin na parang pelikula. Pero malinaw, hindi na kami magka-roommate lang. Kuya Will, hanggang sa dumating yung araw ng graduation na parang mabilis lang ang lahat. Nakatayo kami sa parehong stage na dati pinapangarap lang namin habang nasa loob pa ng dorm room 3B. Masaya kami noon, magkasama. At bago umakyat ng stage, mahigpit pa nga yung hawak niya sa kamay ko na parang ayaw bitawan kahit saglit lang. Pero sa gitna ng saya, may bigat din sa dibdib na hindi namin masabi. Parang alam naming tapos na yung isang chapter na naging tahanan namin. Pagkatapos nun, nagsimula na yung totoong buhay. Ako, nagtrabaho sa Manila. Si Ren, napunta sa ibang lugar. Mas malayo at mas tahimik. Sa una, parang kaya pa naming dalhin kahit magkaibang direksyon kasi andyan pa yung tawag tuwing gabi. Yung mga chat na simpleng kumain ka na at ingat ka dyan. Parang kahit malayo, buo pa rin kami. Parang sinulid na matibay pa kahit hinihilan na sa magkaibang dulo. Pero habang tumatagal, dahan-dahang humahaba yung pagitan ng mga reply. Yung dating mabilis, nagiging late. Yung dating araw-araw, nagiging minsan na lang. Hanggang sa
yung katahimikan sa pagitan ng mga messages. Mas naging normal na kaysa sa boses niya. Hindi kami nag-away. Hindi kami naghiwalay sa galit. Parang unti-unti lang na nauubos yung oras na sabay kami sa iisang direksyon hanggang sa naging malinaw na magkaiba na talaga yung patutunguhan namin. Isang gabi, habang pauwi ako, naisip ko yung dorm room 3B, yung electric fan na laging maingay, yung katahimikan na dati nakakailang pero kalaunan naging tahanan, at si Ren na naging parte ng araw ko na hindi ko inaasahan. Hindi kami nagtagal sa parehong direksyon ng buhay, pero hindi rin namin binura yung pinagsamahan namin. Kasi sa loob ng maliit na kwarto na yon, naging kami sa paraang dahan-dahan, hindi minadali at totoo. At kahit nag-iba yung landas namin, hindi na mabubura yung mga gabing pinili naming manatili sa isa't isa. Kahit walang kasiguraduhan kung saan kami dadalhin ng bukas. Hindi lahat ng relasyon nasusukat sa tagal. Minsan, yung pagiging totoo sa isa't isa kahit sandali lang, sapat na para tawaging mahalaga. Salamat sa pakikinig ng kwento ko, Kuya Will. Dito nagtatapos ang sulat ni Yuki. Mga ka-desires, ramdam na ramdam ko yung bigat at pagkatotoo ng kwentong ito. Walang malaking pasabog na pag-amin, walang pilit na happy ending. Sadyang kwento lang talaga ng totoong buhay sa loob ng isang maliit na kwarto. Para sa'yo, Yuki, normal lang na matakot ka o mailang. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. At si Ren, kahit pa cold at tahimik siya, halatang may malalim na trauma sa nakaraan niya. Alam mo, hindi naman laging kailangan na ikaw ang mag-ayos ng buhay ng ibang tao. Minsan, sapat na yung nandoon ka lang sa tabi niya kahit walang kibuan, habang hinahayaan mo siyang maging komportable sa sarili niyang pacing. Huwag mong madaliin, Yuki. Ang mahalaga nandoon ka at naroon din siya, dahan-dahang sinusubukan na magtiwala ulit sa isa't isa. Kayo, mga ka-desires, anong masasabi ninyo sa sitwasyon ni Yuki at Ren sa dorm 3B? Kung kayo ang nasa posisyon ni Yuki, lalayo ba kayo dahil sa takot o tsismis? O mananatili kayo para samahan si Ren? I-comment ninyo ang inyong mga payo at reaksyon sa ibaba. Para sa marami pang kwento ng totoong buhay, pag-ibig at mga sikretong dito ninyo lang naririnig, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Paki-like na rin ang video na ito at i-share sa mga tropa ninyo. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Kuya Will para sa M2M Desires. Magandang gabi sa inyong lahat.